The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Ayan, muling nagbabalik ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Tayo po ay napakikinggan on air and online via our official Facebook page, Radyo Agri 90.1. Philmec cross-posted po sa ating Philmec God Office Facebook page. We are the program host. Mula po sa Applied Communication Division, ako po si Alagad Noel. Mula naman po sa Gender and Development Office, ako po si Alagad Tin. Mula din po sa Gender and Development Office, ako po si Alagad Rocky. At mula po sa aming programa ay gusto po naming magpahatid ng mainit na pagbati sa atin pong buong Philmec community, lalong-lalo na po sa atin pong Director 4 na si Dr. Junicia G. Alvinia, to our Director 3, Sir Joel Vidator, to our Interim Director for Research and Development, and our concurrent GAD Executive Committee Chairperson, Dr. Nelson Santiago, and to our Interim Director for Extension Support and Training Services, Sir Elijah Davalos. At gayon din po sa mga miyembro ng Gender and Development Executive Committee at higit sa lahat ang mga miyembro ng Gender and Development Technical Working Group sa pangunguna po ng ating Gender and Development Focal Person, Ma'am Bess G. Magararu. Ayan, so pagbati din sa iba pang mga ahensya na nangunguna sa pagpapalaganap ng mga kaalaman tungkol sa gender and development, our fellow advocates, our colleagues from the Applied Communication Division, and also our ever-supportive Ma'am Isis Davalos na weekly pong nakasubaybay sa ating programa. So, at bago po tayo dumako sa panibagong usapan, narito si Alagad Noel upang ibahagi sa atin ang mga detalye ng ating mga napag-usapan last episode. Ayan, so mga karadyo agri, no, last episode nga po natin noong September 9, last week ay inobserve natin, or this month actually, inobserve pa rin natin yung Philippine or yung 125th year ng Philippine Civil Service. So, sa pagunita nga po ng event na iyon, we featured the women who have long been the heart of the country's public service. So, sa mahabang kasaysayan ng ating pamahalaan, hindi lamang mga lalaki, no, yung mga naging haligi ng paglilingkod. So, nariyan yung mga Filipina na sa kabila ng hamon ng panahon, until ngayon nga, no, ay nagpakita ng tapang, malasakit at talino. So, mula yan sa mga nabanggit natin, katulad ni Asuncion Perez, na nagtatag ng mga unang programa sa social welfare, hanggang kay favorite nating lahat, ayan, sa 1,000 peso bill, si Josefa Llanes Escoda, na lumaban naman para sa karapatan ng kababaihan at kalayaan ng bayan. So, sila yung mga naglatag ng daan para mas makilala yung kakayahan ng kababaihan sa serbisyo publiko. Ayan, so sa previous episode na pag-usapan din po natin ang pagpapahalaga sa serbisyo na ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa malasakit at hindi po sa kapangyarihan. Ganon din po ang pagkilala sa mga kababaihan, ayun nga na mga nabanggit ni Alagad Noel, na mga Pilipina noon at ngayon ay may mahalagang puwersa sa paghubog ng pamahalaan at ng lipunan. Gayon din po ang pagpapatuloy ng laban na yung atin pong mga tinatamasa na ay naging bunga ng paglaban at sakripisyo ng mga naunang kababaihan. At gayon din po ang pagiging inspirasyon para sa lahat na kahit ordinaryong tao, mayroon pong kakayahan na makapag-ambag ng pagbabago kung may tapang at malasakit. Yan na nga po mga karadyo. Tayo na po ay dadako ngayon sa ating panibagong topic ngayong episode. So, ito po ay pinamagatan namin na Breaking Cycles of Toxic Masculinity in Relationships. So, konting general disclaimer lang po. Agad po namin nililinaw dito po sa aming programa na ang discussion po na ito ay hindi po laban sa mga kalalakihan. So, yung pagtalakay po natin sa toxic masculinity ay hindi para husgahan,
yung mga kalalakihan natin, kundi para maintindihan natin yung mga cultural expectations at paniniwala na minsan nagiging hadlang sa mga relasyon. So, yung mga ganitong idea ng toxic masculinity ay hindi lamang to nakakaapekto sa mga kababaihan, kundi syempre pati mismo sa kalalakihan. So, kaya yung ating pag-uusapan na ito ay hindi para sisihin yung isang gender or sex. Layunin po natin na pag-usapan ito at mabigyan ng kaalaman at also hikayatin na yung mga pagbabago tungo sa respeto at equality, lalong-lalo na sa mga relationships, no? And as we go on with our topic nga today, pag-usapan muna natin or i-share muna natin kung ano ba yung mga possible issues or sensitivities na pag pinag-uusapan yung masculinity para hindi makakreate ng misunderstanding sa part ng mga kalalakihan. So, nilinaw na nga po natin kanina na this is not an attack, no, sa mga kalalakihan in general. So, unang possible issue nga na to is yung maiwasan natin yung misunderstanding sa mga male listeners. So, some no, hindi naman natin nila lahat na yun nga, they might feel attacked or think na lahat ng lalaki ay tinatawag na toxic. And to clarify, as mentioned nga by Alagad Teen, mga Karadyo Agri, this is not about yung mga sa kalalakihan mismo. Ito yung mga tatalakayin natin yung mga harmful na cultural expectations na yun nga, hindi naman sinasabi na pag toxic masculinity is ibig sabihin all men are toxic or masama yung pagiging masculine mismo. And makikita din naman natin, no, na yung masculinity can be positive kasi sa mga, kung babalik ulit tayo sa panahon before, makikita talaga ng mga lalaki kasi parang meron silang phrase na sinasabi, 'di ba, na men used to go to war, parang gano'n. So parang yun yung naado din ng society na kapag ka lalaki ka, mandatory or automatic na ikaw yung lalaban na physically, ganyan. So, naging toxic lang siya siguro kasi may mga cultural expectations or pressure na nagfo-force sa mga kalalakihan to behave nga na gano'n, na nagiging harmful na yung mga ginagawa nila o yung mga nakasanayan na nila sa araw-araw nilang pamumuhay ay nadala nila yon. So, sa sarili nila, bit-bit nila yon, tas napapasa din nila sa ibang tao. And second naman is yung resistance to change. Yun nga yung mga older generation na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa ganong thinking na siguro sila rin yung parang naging nagpasimula noong cultural expectations na ito na medyo traditional sila. So parang sinasabi na sinisira yung tradition or yung thinking na or yung how we view yung mga kalalakihan ngayon. So, parang gusto natin dito sabihin na we are not erasing yung masculinity, no? Sa topic natin ngayon, sa program natin sa Wanna Know, we want to promote healthier ways of being men. And yun nga, next is yung cultural sensitivity. Yung term kasi na toxic masculinity, ikaw Alagad din, Alagad Rocky, pag sinabing toxic masculinity, ano agad yung unang pumapasok sa isip mo? For me, ito yung mga traits ng mga kalalakihan na yun nga, tama, traditionally viewed or yung talagang nandyan na siya, and then nagkakaroon siya ngayon ng hindi magandang epekto, yun nga, bukod sa sarili niya and then sa environment niya. So parang ano kasi, no, parang westernized daw kasi yung term, parang automatic na masasabi mo. Pag toxic kasi, toxic is, you can view it as, diba, negative. So pag tas dinugtong mo pa yung masculinity. So parang yun nga, unang mong iisipin is toxic yung pagiging masculine. Yes. So siguro mas gamitin natin or mas parang ginamit lang naman natin yung toxic masculinity to understand or para mas madali na i-discuss ba. Pero deeper, ito yung mga nakasanayang pananaw tungkol sa pagiging lalaki na minsan nakakasama, yun nga yung mga nabanggit natin kanina. And next naman na possibility or sensitivity is yung balance. Kasi sasabihin nila, bakit toxic masculinity lang? Paano naman yung toxic femininity? So, kung merong toxic masculinity, meron ding toxic femininity.
Pero yun nga, we are acknowledging na yes, lahat ng gender ay may unhealthy patterns. But today, we will focus specifically on masculinity in relationships kasi ito yung madalas na nagiging control or nagiging root ng yung trait ng pagkalalaki na nagko-control siya. Ganon. And minsan yung nasusuppress nga yung emotions nila, so parang nagiging nonchalant ba, parang ganon. And of course, yung imbalance. Ayun. So, kaakibat nga po nitong mga possibilities na to na nabanggit ni Alagad Noel is yung tinatawag po natin na gender norms. So, ano nga ba yung gender norms? Yung gender norms, napag-usapan na natin din ito before, ito yung mga societal and cultural rules and expectations na mayroon yung karamihan sa atin, lalo na kung saan tayong society lumaki, kung anong klaseng lugar or society yung kinalakihan natin. Ito yung mga expectations on different genders. Like, i-insert ko lang din yung dating mga halimbawa natin, ito yung parang pagkakahon nga sa isang gender. So, kung lalaki, ganito ka, kung babae, ito ka. Yun yung tinatawag natin na gender norms. So, minsan ba naririnig natin yung phrase na lalaki ako, kaya dapat ako ang masusunod. Tsaka yung walang iiyak, dapat matibay ka. So, as lalaki, ayun, madalas siguro naririnig nila ito kasi nga, ito yung expectation sa kanila ng society or nung mga tao nga na nasa paligid nila. So, para bang nanonormalize na to, yung mga ganitong pag-iisip. At yung mga ideas na to, ito yung mga naging ugat ng hindi pagkakaintindihan at sakit sa relasyon. Maaaring ganon. So, ngayon po, pag-uusapan natin kung paano nga ba nagsisimula ang toxic masculinity at paano nga ito nakakaapekto sa relasyon. At pinaka-importante, paano natin mapuputol itong cycle na ito para hindi na siya, para ito ay magkaroon ng mas healthy na impact sa relationship imbes na negative. Ito nga, meron tayong mga ilang examples dito, tungkol doon sa mga nasabi sa atin ni Alagad Rocky. So, kapag sinasabi sa mga lalaki na bawal umiyak o dapat lagi ka matibay at dominate, doon maaaring magsimula yung tinatawag nating toxic masculinity. So, ang ibig sabihin, may mga ugali or paniniwala tayo na pinapasa mula generation to generation na nagiging dahilan para hindi makapag-express ng tunay na emosyon ang isang lalaki. So, at kapag dinala niya ito ngayon sa isang relasyon, madalas or kadalasan, ang kalalabasan ay kawalan ng komunikasyon, pagiging kontrolado, o minsan, pagiging mapang-abuso, So, kaya siya tinatawag na toxic kasi imbes nga na makabuo ng malusog na relasyon ay unti-unti nitong sinisira ang tiwala at pagmamahalan. Ayun. And before natin i-connect to sa mga relationships, siguro i-define muna natin, or na-define naman na natin yung toxic masculinity, pero i-define pa natin siya ng mas malalim siguro, or mag-provide or magbigay pa tayo ng ilang example kung saan nga ba nakikita or na-experience natin yung or na-encounter yung mga ganitong situation. So, una is yung catcalling, and yung mga lalaki lang, or men will be men, boys will be boys na mga excuses. So, sa Manila daw and in other cities, may mga kababaihan na nag-share ng kanilang experiences na being catcalled sa mga streets. Ayan, na-discuss natin to sa Safe Spaces Act natin. Hindi lang sa mga streets, pwede rin sa mga public transportations. So, when kapag daw kino-confront sila, parang sinasabi na lalaki kasi, gano'n, lalaki sila, or normal lang yan. Yun nga, yung sabi ni Alagad Rocky, na parang nanonormalize na yung ganitong situation na, so, pag sinabi mo bang lalaki kasi, gano'n, so, dapat ba i-accept natin? Parang na-normalize na justification nila yung parang yung kanilang gender. Gusto nating sabihin dito na it's not an excuse. So, yun. So, nino-normalize kasi nito yung harassment na parang pag sinabi mong lalaki lang, parang maiiwasan mo na. So, it's parang sinasabi na unavoidable trait yung
pagiging ganun nila, instead na i-view natin siya as pagiging harmful na behavior. Ayun nga. And yung term na boys will be boys and men will be men, parang yung phrases kasi na yun nga, dinidismiss niya yung behavior. Like I mentioned, yun nga, na mali kasi siya. So, dapat hindi siya talaga nino-normalize. So, yun lang siguro yung gusto natin iparating na sa ating mga nakikinig sa ating episode ngayon and sa mga makakapakinig pa. And next naman is yung sa domestic roles and breadwinner pressure. Ayan. So, sa domestic roles and behavior and breadwinner pressure naman, isang phrase din na halimbawa natin dito is yung sinasabi nga na haligi ng tahanan. Yung pagbibigay ng title sa mga lalaki na kapag tumanda ka, kapag nag-asawa ka, ikaw ang magsisilbi na breadwinner sa pamilya, ikaw ang dapat na mag-provide dahil ikaw nga ang haligi ng tahanan. So, paano naman yung mga solo parent, diba? Pwede rin naman silang maging haligi, pwede rin silang maging ilaw ng tahanan. So, dito, pumapasok nga yung pressure para sa mga lalaki na kailangan maging dominant siya. Kailangan maging provider siya. So, di naman po masama ang pagkakaroon ng provider mindset, pero nagiging negative siya or nagiging toxic masculinity siya kapag nakikita na natin yung halimbawa sa mga lalaki na nawawalan ng trabaho or wala silang trabaho yung asawa nila, yung misis nila ay merong trabaho. Or meron silang trabaho parehas pero mas malaki yung kinikita nung kanyang misis na natatawag siya or parang ang naging stereotype ba ay siya ay under the saya. Ayun, yung term na under the saya or parang controlled by their wife. Ayan. So, dito, naging na-normalize na nga dito na parang kapag ganun yung setup sa pamilya or sa bahay, parang nakakahiya para sa mga kalalakihan na matawag sila na under the saya or hindi sila maging provider, maging provider pa yung kanilang misis kasi dapat dapat ako yan dapat responsibilidad ko yan, parang para sa mga lalaki. So andun yung pressure para sa mga kalalakihan na nagiging cause ng mental health struggles para nga sa mga lalaki. Ayan, so nagkakaroon din sila ng problem sa pag-show or pagpapakita ng kanilang emosyon kasi nga dahil natuturingan ito na kahinaan. Ayan. And also, siguro adagdag ko lang na alagad Jackie sa mga sinabi mo kasi yung sa pressure, yun nga, yung especially yung mga tao na nakapaligid sa iyo, especially sa bahay or yun nga, pagka yung mag-asawa, syempre additional factor dyan yung mga sinasabi ng mga in-laws nila, yung mga barkada. So parang doon parang nabanggit mo din alagad Rocky yung sa may mental health, no? So parang doon sila mas naapektuhan sa mga sinasabi siguro ng ibang tao. So doon siguro nanggagaling yung pressure. And doon din siguro nagsisimula din yung thinking ng mga kalalakihan na ano pa yung ibang way para mas maging dominant sila sa over their female spouse. So siguro parang ganun. Which may lead to, yun nga, yung next topic natin is yung about naman sa violence na ibabahagi naman po ni Alagad Tin. Another example po natin is yung violence as proof of masculinity. So, sa ilang komunidad nga po, yung ibang mga batang lalaki ay minsan in-encourage pa natin na lumaban or makipagbardagulan to prove or patunayan na sila nga ay mga tunay na lalaki. So, karamihan nito ay maraming mga kwento sa ating mga rural barangays, kagaya nga ng mga tatay na kumbaga sila pa yung nangumbinse or yung pumipilit sa kanilang mga anak na to join inuman or drinking sessions or feast fights or ito nga yung bugbogan during fiesta. And then pagka hindi ka naman sumali doon bilang lalaki, sabihan ka nila na duwag ka or minsan nagiging trigger din ito ngayon sa'yo bilang syempre bata ka pa, binata, ganun, hindi pa ganun ka, sabihin natin ka-develop ang
kaisipan kasi nga bata pa. Ngayon, napupush tuloy itong mga batang lalaki, no, to go or to engage dito sa ating mga risky or violent behavior na para ipakita lang na yung strength nila, na para hindi sila i-view ng mga tao sa paligid nila as mahina. Kailangan nila ngayong lumaban. So ito, very very harmful na trait nitong toxic masculinity. And next naman, yung kanina pa natin nababanggit, no, yung suppress ng emotion. So, meron din mga stories or mga articles about many Filipino men na pag ni-recall nila yung kanilang childhood, ay maalala nila yung mga parents nila nagsasabi sa kanila na yun nga, yung lalaki ka, hindi ka pwedeng umiyak or wag ka magpakita ng kahinaan. And meron din yung ibang personal stories na when they lost a loved one, ganon, or pag nahihirapan na talaga sila, siguro when it comes to academics or sa relationships. So, parang na-view na nila yun na they are not allowed to grieve openly. Siguro din, no, may mga personal experiences din ba kayo siguro sa inyong mga brother, sa inyong male members ng inyong family na yun nga, parang hindi nila ipapakita sa harapan mo na mahina sila, pero in private nila silently sila nag-grieve, and in private sila umiiyak, ganyan. So yung emotional suppression may lead daw kasi sa difficulties in forming healthy relationships. So parang pag for example nga, 'di ba, sa family yon, bata ka pa lang, tinuturo na sa'yo ng parents mo or sa home nyo mismo na yun nga, hindi ka pwede magpakita ng kahinaan. So, parang madadala mo na siya in the future. So, pag nagkaroon ka ng sariling pamilya, ganun din yung magiging situation mo na parang parang pipigilan mo yung sarili mo na umiyak sa harapan ng mga anak mo, sa harap ng asawa mo. So, parang ganun. Ayan, so lastly, ayan, meron pa po tayong isang halimbawa, yun nga po yung tinatawag na pagtrato natin or pagtingin natin or ng mga lalaki na pagkababaero ay yun ay isang status symbol. So sa iba na normalize na nga ito, no, I think matagal na, no, ilang taon na siguro nakakalipas, kapag sinabi natin na heartthrob, ganyan, mga Casanova, ganyan, parang para siyang mas mas mataas ka, parang mas dominant ka para sa mga lalaki. Parang yun yung tingin nila sa sarili nila kapag mas madami silang babae. So ayan, so sa mga peer groups, ayan, sa mga barkada, no, na parang normal lang sa kanila na magbiruan pagdating sa ganitong usapan. So, yung ibang mga kalalakihan, ipinagyayabang nila kapag marami silang mga girlfriend, ayan, kung marami silang mga casual flings. Ayan, so, a man who remains loyal to one partner might even be matatawag na torpe or duwag or under. Ayan, so, yung glorification ng babaero culture reinforces the idea that masculinity is measured by conquest, not by respect or commitment. Siguro din, no, parang before din kasi siguro sa mga panahon dati, yun nga, sa mga media, sa mga movie, sa mga movies, especially, sige, example lang natin yung mga Korean, historical Korean drama. Di ba may mga tinatawag na mga, bukod dun sa queen, meron mga concubine. So, parang dun kasi na-measure, and since king nga siya, so parang na-view siya as acceptable nung panahon na yun. So, yun nga, pagka maraming asawa, maraming babae, so parang feeling parang nung sa culture nila na mas mas dominant, mas malakas, ganun. And which leads us, no, dun sa ating dito sa ating next topic na paano ba naapektuhan yung mga ganitong culture, yung mga ganitong traits,
yung relasyon. So yun nga ang title nga natin ang title nga ng episode natin ngayon is Breaking Cycle of Toxic Masculinity in Relationships. So kanina sa first part ng ating episode ay na-discuss na natin yung mga situation nga kung paano ba itong toxic masculinity. So yun ay in general, no, sa araw-araw natin na pamumuhay, kung saan natin siya na-encounter. And ito naman, we will focus sa mga relationship mismo, no? And yun nga, i-connect natin kanina, nabanggit ni Alagad Rocky yung sa especially sa mag-asawa, ganyan, kung paano ba mas mai-improve yung kanilang pagsasama without yung thinking ng lalaki na kailangan niya mas maging dominant, kailangan niyang gumamit ba ng violence para lang masabi na mas mataas siya sa kanyang asawa, or para lang makita sa mga peer groups niya na hindi siya under ng kanyang female spouse. So, ang question natin is paano nga ba naapektuhan ng toxic masculinity yung mga relasyon? And ayun, yung mga babalik ulit tayo, no, sa mga napag-usapan natin kanina, kasi lahat naman ito ay connected, and since paulit-ulit nga lang din, at least ma-i-instill no, sa isipan, no, ng mga ating tagapakinig kung ano nga ba or kung bakit nga ba mahalaga na pag-usapan or intindihin, alisin natin yung practice na mga ganito. So yung lalaki daw, kapag lumaki sila na may paniniwala na bawal magpakita ng kahinaan, o yun nga, mabilis magalit, or may nagkakaroon minsan ng madalas or ng silent treatment. So kapag may problema sa relationship nila, imbes na pag-usapan, yun nga, ititreat ka niya ng may silent treatment, parang hindi ka niya kakausapin or hindi i-discuss openly kung ano nga ba yung problema. And in the end, hindi nalulutas or hindi nasosolve yung problema hanggang sa magtagal, which may lead to violence and yun nga, yung paghihiwalay nung sa relationship. And ang effect naman ito sa female partner is yun, hindi rin maririnig yung boses niya, na parang yung nakikita niya sa partner niya, parang ganun din yung gagawin niya. So parang ano lang din, mini-mirror niya lang, no, yung ginagawa sa kanya. And yun, hindi rin pag-uusapan, and dun nawawala yung respeto and yung equality nga din. So hindi lang sa mga relasyon, no, na romantic relationship, pati rin sa family. So kapag nakikita na ng bata, no, ng mga anak, yung kanilang mga tatay na laging galit or hindi marunong maglambing ba, hindi marunong humingi ng tawad pag may nagawa siyang kasalanan sa asawa niya, and natututo silang gayahin yun. So parang yung idiom expression na parang monkey see, monkey do. So parang paglaki nila, ganun na din yung gagawin nila. So nadadala nila when they grow up. So kaya siya tinatawag na cycle, kasi paulit-ulit hanggat hindi pinipili na baguhin. Ayan na nga po. So, paano nga ba nagsisimula itong mga cycle na ito? So, yun nga, nabanggit ni Alagad Noel kanina, madalas sa bahay pa lang. So, naririnig ng mga bata, sinasabi sa kanila ng mga parent nila na, lalaki ka, wag kang iiyak. Or minsan naman sa eskwela na, ang iyakin, mahina. So, kung sa barkada naman, kadalasan natin maririnig na kung hindi ka dominante, hindi ka tunay na lalaki, no? So, pati din sa media, pelikula, kanta, teleserye, pinapakita dito na yung mga lalaki dapat ay laging matigas, laging alpha, so kumbaga sa isang pack ng mga wolves ay siya yung leader, at yung laging may hawak na kapangyarihan, no? So, kapag pinagsama-sama natin lahat ng to, madalas, or parang lumalabas na, ito na yung magiging standard, no, sa pagiging isang lalaki, no. Kapag hindi mo nakuha yung mga criteria na yun, pag di ka pasok doon, na para bang merong mali. Ganun yung kadalasan siguro mararamdaman ng ating mga kalalakihan dyan. So, yan nga po yung nagiging ugat ng ating toxic masculinity, at yan din yung kailangan nating i-unlearn, kasi nga,
kung natutunan natin yan, pwede din natin yang alisin ba or bawas-bawasan sa ating mga sistema. And nabanggit nyo natin kanina, ito lang din naman yung mga cultural traits na nakasanayan. So, kung nasanay ka na lang lagi, tas hindi mo pinili na i-end yung cycle. So, yun, parang paulit-ulit lang siya na mangyayari and hindi na siya matatapos. Ayan. So, mamaya ng mga karadyo Agri, Alagatin, Alagadraki, i-discuss naman natin or pag-usapan naman natin yung mga ways kung paano ba natin mapuputol itong cycle na ito. So, that will be our usapan after our short break. So, stay tuned mga karadyo Agri. Broadcasting on air and online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Radio Agri 90.1 FM Filmec is a government radio station owned and managed by the Department of Agriculture and Philippine Center for Post-Harvest Development. And kayo pa rin po ay nakatutok sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Kami pa rin ang inyong host. Ako po si Alagad Noel. At ako po si Alagatin. Ako po si Alagadraki. Ayan. At nais po muna namin batiin ang aming mga viewers sa ating live. Of course, nandyan si Vanessa. And binabati po ulit namin si Ma'am Isis Davalos na nakikinig, and also to our God focal person, Ma'am Bess G. Magararo, and especially po sa lahat ng nakasubaybay sa ating live stream sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, and sa mga nanonood din po sa ating Filmec Gender and Development Office official Facebook page. And ayan po, kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section, o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec, also Filmec God Office. And if you missed one of our episodes, maaari nyo pa rin po itong mapanood sa aming official YouTube channel, Radyo Agri 90.1 FM Filmec. And kung possible din po na mag-text po kayo sa aming text hotline sa 0962-119-7445. Again, it's 0962-119-7445. Muli pong paalala, ang atin pong usapan tungkol sa toxic masculinity ay hindi nangangahulugang lahat ng lalaki ay ganito. Ang atin pong usapan ay tungkol sa mga ideya at paniniwala na naipapasa sa lipunan at nakakaapekto sa mga relasyon. Ang layunin natin ay magbigay linaw at makahanap ng mas healthy na paraan para magkaunawaan po sa relasyon. And so, before our break, nabanggit natin kung paano nga ba paano ba mapuputol itong mga cycle. So to start, ito na nga yung ginagawa natin na awareness. So, with this way natin na pagtalakay ng toxic masculinity or breaking the cycles of toxic masculinity in relationships, na pinag-uusapan natin ito over radio or ito nga, live stream natin, parang doon natin na po-promote yung awareness. So, una is kailangan kilalanin muna natin na may problema. So, di ba parang sinasabi na do toxic masculinity exist? Yes, di ba? Mm-hmm. So, until now, nag-e-exist pa rin yung toxic masculinity. And kung hindi natin to makikita, yun nga, kung hindi natin i-avoid natin yung mga nasabi natin kanina na mga toxic traits ng kalalakihan in public, paano natin siya mababago, di ba?
So, ayun. And next naman is yung pagpapakita ng emosyon na kanina pa natin sinasabi na paulit-ulit na hindi naman kahinaan yung pagpapakita ng emosyon, no? So, kung magsabi ka lang na nahihirapan ka na or kung natatakot ka, so parang doon mas nasasabi na na courageous ka, di ba? Na kasi nasabi mo siya, so matapang ka na nun. And yun nga din na parang we have to reject yung mga harmful patterns na ito kasi nalilink to sa notion na manhood, no? Na yung kapag para lang masabi na tunay kang lalaki, kailangan nakokontrol mo yung members ng family mo, ganyan. Parang doon kasi ano yung dominance, na feeling nila na dominante sila, ganyan. Pero hindi naman kailangan gamitan ng aggression or ng dahas ba? Or ayun, so emotional suppression din yung isang kailangan na i-reject kasi yun nga nabanggit natin kanina, it's a harmful trait. Another example niyan, kung paano natin mapuputol yung cycle ng toxic masculinity, ay yung pagkakaroon natin ng healthy communication. So, kapag meron tayong problema, imbis na sumigaw or manihimik, subukan nating sabihin yung kung ano ba talaga yung totoo nating nararamdaman. So, kung masakit sa iyon, sabihin mo na na-hurt ka, at kung pwede ba yung pag-usapan yung mga nangyari kasi mas maganda na nabibigyang linaw, at nagkakaunawaan kayong dalawa. Kasi kapag sa isang relationship, kapag halimbawa pinili mo ng may silent treatment, mahirap kasing maghulaan. And then, sa pamamagitan sana ng communication, mas maganda na alam ng bawat isa yung nararamdaman and then makapag-adjust din yung bawat isa. Kasi hindi naman nga din kayo kinreate na magkamukhang personality, magkamukha ng mga hilig, ganun. So, parang sa isang relationship, mahalaga yung kumbaga, ang tawag nila, i-compliment yung bawat isa, no? So, next naman is yung pagpapakita nga ng emosyon, ay pagtutulungan or ng mag-partner, no? So, hindi lang sa trabaho ng lalaki o babae. So, kailangan ba maging aware kayo doon sa kung ano yung need ng isa, and then kapag, halimbawa, pagka siya ay dumating galing ng work, pagod na siya, tutulungan mo naman siya, halimbawa, sa gawaing bahay. Parang dito rin pumapasok na yung sa gender roles. Yes, yung mga gender roles natin. So, lahat ng napag-usapan natin mga karadyo dito sa ating program mula umpisa, related pa din or connected pa din dito sa ating mga susunod na topic. Kasi lagi namang nandyan yung mga gender roles, mga gender norms. So, ito nga, sabi nga dito, love where both partners can be themselves, express emotions freely, and make decisions together. Kasi sa tingin natin na ito yung makakapag-create ng isang healthy environment para sa mga magkarelasyon. So, next naman po is yung role modeling. Kung meron kayong anak, so mas maganda na ipakita natin sa kanila na normal lang na magpakita ng lambing, So, na okay lang humingi ng tawad, na hindi sukatan yung pagiging lalaki sa pagiging dominante, Kasi dito natin may start talaga na maputol yung cycle sa bahay natin. Parang nabanggit din natin before, yung ano ba yung mga contributing factors din, sa mga nung diniscuss natin yung sa gender pa lang, sa sex pa lang. Kung natatandaan ko na na-discuss natin to nung Family Day. And yun nga, na-mention ko na this month, this month we're going to celebrate again, or we're going to observe again yung Family Day. And, pero parang sa family consciousness week yata natin yung na-discuss, na nabanggit natin nun na isa yung home sa mga factors din na nakaka-apekto on how we view gender. Kasi doon naman din talaga nagsisimula lahat. Sa parents natin, sa and other members of the family. Yun nga, sa gender roles, ano pa ba? Gender norms, yun nga, sa society, yung kung ano yung na-view ng society, yun yung parang dala-dala din natin. So, ayun. Ayan, so bago po tayo matapos, balikan po natin mga karadyo agri yung mahalagang aral na napag-usapan po natin ngayong araw. So,
Ang toxic masculinity nga po ay natututunan, pero pwede rin natin siyang i-unlearn. So para po sa mga, hindi lang para sa mga kalalakihan, kundi para sa mga kababaihan din po, ang pagpapakita ng kahinaan ay hindi po parang negative para ipakita po natin yung ating mga emosyon, hindi po siya sign ng kahinaan. So, para naman po sa relasyon, hindi po dapat kompetisyon yung power o yung pride, sabihin na natin, kundi partnership po na puno ng respeto at pagmamahal po sa isa't isa. So, ayan nga po, kung gusto nating baguhin yung cycle na to, magsisimula po yun sa ating mga sarili. So, dapat maging bukas tayo, maging totoo, at higit sa lahat, huwag tayong matakot na ipakita yung ating human side. So, yun nga, sabi nga dito, breaking toxic masculinity doesn't make men less of a man. Instead, it makes relationships stronger and healthier. Ayan. And mga karadyo, dumako naman po tayo sa ilang mga announcements. Ayan po, sa atin po mga Godvocates, isa-celebrate po ba yun? Tama? The journey towards yung hashtag natin na VowFreePH continues. So, we're excited to announce that the official webpage for the 2025 18-day campaign to end vow is now live. So, pwede po nating i-visit ang official website ng Philippine Commission on Women or PCW and explore everything you need to take part in this year's observance, including nga po yung ating hashtag VowFreePH journey, under po sa Memorandum Circular na 2023 to 2028 campaign team. So, ang focus po natin for 2025 and ang objectives po ay makikita po natin doon, and ganun din po yung mga PCW-led activities and recommended initiatives for stakeholders. You can also download the branding guide, campaign collaterals, and other advocacy materials to power up your initiatives as we observe the event on November 25 to December 12. So together, let's make the 2025 18-day campaign to end vow meaningful, inclusive, and impactful while keeping it on non-partisan or bias. So again, medyo maaga-aga pa, kasi since November 25 to December 12 pa yung 18-day campaign, pero it's better to start early para mapaghandaan talaga siya, and yun nga din, sa part din natin sa ating programa na Wanna Know, siguro yung mga i-expect pa ng mga ating mga Wanna Know listeners na parang magpo-focus tayo doon sa ating 18-day campaign to end violence against women. So parang siguro sasabihin nila paulit-ulit na lang, ganyan. Pero kasi mahalaga na paulit-ulit talaga siya kasi paulit-ulit din na nangyayari. So paulit-ulit din nating i-remind yung public, especially yung mga nakaranas ng violence. So ayun. So kaya siya mahalaga na paulit-ulit talaga na pinag-uusapan or ino-observe and sineselebrate. So, ayan po ng mga Karadyo Agri. Dito na po natatapos ang ating usapan ngayong umaga. Kung kayo po ay may mga katanungan o suggestion, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating comment section o kaya naman magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page, Radyo Agri 90.1 Filmec o sa Filmec God Office. You can also message us sa aming text hotline 0962-1197-445. And for more gender and development updates, you can visit our official website gad.filmec.gov.ph. Muli, kami po ang mga alagad ng gender and development at ito ang programang Wanna Know, your weekly dose of gender power. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan.